Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan biglang mabilis na sumulpot sa itaas ng ating bida ang napakabilis na si Lei Hong upang magbigay ng isang pag-atake dito na makikitang lalo pang ikinagulat ni Ye Xinghe dahil bagamat nakikita pa din niya kung saan magmamula ang pag-atake nito ay wala naman siyang kumpiyansang madepensahan ang gagawin nitong atake sa kanya. Dahil makikitang labis talagang nakakapanindig balahibo ang ginawa nitong atake sa ating bida na may kakayahan ng pumaslang ng mga cultivator na may antas ng 5th Heavenly Layer Realm at makikitang lalo pa itong pinalakas ni Lei Hong nang magsimula niyang haluan ng malakas na aura ang ginagawa niyang pag-atake habang si Ye Xinghe naman ay makikita nating tila walang balak umilag sa malakas na atake nito sa kanya. At makalipas nga lang ang ilang sandali ay makikitang tuluyan ng tumama sa kinatatayuan ng ating bida ang malakas na ataking pinakawalan ni Lei Hong na nagdulot ng isang malakas na pagsabog sa ibabaw ng arena. At lalo pa itong lumakas nang magsimula ng lumabas ang malakas na pressure ng pinakawalan nitong atake sa kay Ye Xinghe dahilan upang di na makita ang dalawa dahil na din sa lawak ng usok na naidulot nito. Habang makikita naman ng mga cultivator sa ibaba na di din nakayanan ang lakas ng impact ng pag-atake ni Lei Hong sa ating bida at talagang ramdam na ramdam nila ang naging pressure dulot ng pag-atake nito. At maging si Liang Yu ay nakaramdam din ng pagkabahala sa nangyaring pag-atake ni Lei Hong sa ating bida at nag-aalala nitong iniisip ang sinapit ng ating bida sa tinamo nitong pag-atake. At maging si Lady An Xuan ay ganun din ang iniisip patungkol sa ating bida kasabay ng labis niyang pag-aalala para sa kanyang mahal na si Ye Xinghe kaya't mariin niyang inantay ang paghupa ng usok upang agad din niyang makita ang kalagayan nito matapos ng pag-atake ni Lei Hong. Habang makikita namang mariin lamang na iniintay ni na Lin Zonyun at Yin at maging nanghangal na si Zhao Yang ang naging resulta ng laban habang sa isip-isip nila ay nararapat lamang mapaslang ang ating bida upang makaganti din sila sa pamamahiya nito sa kanila simula pa lang at ang tatlo ay matyagang nag-aantay habang nakatingin sa makapal na usok. Kung saan makikitang talagang nabalot ng makapal na usok ang buong arena ng mga Lin family dahilan upang di agad nila malaman kung sino nang nagwagi sa laban kaya't ang tangi na lang nilang magagawa ay intayin ang paghupa ng makapal na usok. At di rin nagtagal ay utay-utay na ding hamupa ang kanina pang iniintay maalis ng lahat ng manunood na makapal na usok at sa bahagya nitong paghupa ay makikita na si Ye Xinghe na bakas ang labis na hirap sa pagpigil ng atake subalit nananatili pa din namang nakatayo senialis na talagang matagumpay siya sa pagdepensa sa malakas na atake ni Lei Hong. At mariin lamang itong nakatingin dito kung saan makikitang nananatili pa din namang nakatayo ang kanyang katunggaling si Lei Hong na mariin din nakatingin sa kanya at gaya ni Ye Xinghe ay bakas din sa mukha nito ang labis na hirap senialis na di rin biro ang tinataglay na lakas ni Ye Xinghe para sa kanya dahil tila nakaranas din ito ng bahagyang pinsala sa naging salpukan. At seryoso nitong iniisip na talagang pambihira ang kakayahan ng ating bida lalong-lalo na ang eye technique nito na nagagawang makita ang lahat ng kanyang mga taktika sa pag-atake at iniisip din nitong si Ye Xinghe na ang pinakamalakas niyang nakatunggali na nagpahirap sa kanya sa isang labanan. At dagdag pa ni Lei Hong na talagang kahanga-hanga ang kakayahan ng ating bida kung saan kahit sa huling sandali bago nito tamaan si Ye Xinghe ay nagawa pa nitong makapaghanda ng mabilis at malakas na pagdepensa na di kayang magawa ng ordinaryong cultivator na kanya ng mga nakalaban at nakitang lumaban. Maya-maya pa sa ilang pag-iisip ni Lei Hong patungkol sa ating bida ay di nito na malayang tuluyan na palang nawala ang makapal na usok sa ibabaw ng arena dulot ng naging salpukan nila ni Ye Xinghe kung saan makikita ang dalawang talagang nahirapang tapatan ang bawat isa sa laban at nagtamong pariho ng bahagyang pinsala. At habang magkaharap ang dalawang cultivator ay iniisip ng isa na si Ye Xinghe na talagang bibihira ang katulad ni Lei Hong na nagtataglay ng pambihirang lakas na tinataglay sa murang edad at gaya ni Lei Hong ay iniisip din itong si Lei Hong na din ang pinakamalakas na cultivator na kanyang nakatunggali sa isang laban na lubhang nagpahirap sa kanya dahil napilitan pa siyang ilabas ang buo niyang potential sa laban. At nang tuluyan nang mawala ang makapal na usok ay napatingin ang ating bida sa mga cultivator na nasa ibaba na mariing nakapanood sa maganda nilang laban. At habang nakatingin dito si Ye Xinghe ay napagdesisyonan niyang putulin na ang pagpapamalas ng kanilang lakas upang di mabunyag ang iba pa niyang tinatagong abilidad sa laban na maaari niyang magamit sa oras ng kagipitan kung sakali kaya naman napabuntong hininga pa si Ye Xinghe sa pag-iisip, habang makikita ang madaming subscriber na nag-aabang kung ano ng kasunod na ikikilos ni Ye Xinghe.
At maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ng pag-iisip ni Ye Xinghe sa kung anong magandang gawin ay napagdesisyonan niyang tanggapin na lang ang pagkatalo dahil sapat na ang naipamalas niyang lakas sa pakikipaglaban upang masiyahan ang kanyang katunggaling si Lei Hong na makikitang nagulat sa sinabi ni Ye Xinghe dahil di niya akalaing ihihinto na nito ang pakikipaglaban sa kanya. Maging ang nahihibang na si Yin ay nagulat din sa kanyang narinig na sinabi ni Ye Xinghe dahil gaya ni Lei Hong ay inaakala din itong ipagpatuloy pa ni Ye Xinghe ang laban dahil wala pa din namang nagwawagi at nakalalamang sa salpukan ng dalawa. Maging ang madaming subscriber na nanood ay nagulat sa kung bakit bigla na lamang sumurrender si Ye Xinghe kahit nakitang-kita naman na wala pang nakalalamang sa dalawa at di pa din nakikita kung sino ang mananalo sa huli dahil sa pantay nilang lakas at teknik na nagsalpukan. At sa isip-isip ni Lei Hong na napakatalino ng ating bida dahil bagamat meron pa siyang malalakas na tinatagong alas ay di naman niya ito basta-basta pa pwedeng magamit dahil maaari nitong maapektuhan ang kanyang future potential na lubhang delikado para sa kanyang cultivation level maliban na lang kung nakikipaglaban siya ng patayan at iniisip din itong baka ganun din ang mga nakatago pang teknik ni Ye Xinghe na nakahanda lamang magamit kung kinakailangan at naisip din itong napakahirap masabi kung sino ang mananalo sa kanila kung pariho nilang ilalabas ang iba pa nilang malalakas na teknik sa laban. At dagdag pang iniisip ni Lei Hong habang nakatingin sa hangal na si Yin na buti na lang at walang interest si Ye Xinghe sa kanyang gustong pakasalan dahil kung nagkataon ay baka di pa ito mapunta sa kanya dahil sa lakas na tinataglay ni Ye Xinghe ay maaari siya nitong matalo sa laban. At masaya pa niyang iniisip na talagang napakabuti ni Ye Xinghe sa kanya dahil ipinaubaya nito sa kanya ang gusto niyang babae at binigyan pa siya nito ng hinihiling niyang matinding laban na di pa niya nararanasan dati sa kanyang mga nakatunggali at sapat na ito para maging masaya siya kaya naman makikitang itinago na din ito ang kanyang anyo bilang isang dragon martial arts user. At masaya niyang sinabi kay Ye Xinghe habang may paggalang na sana ay pagbigyan siya nitong muli ng isa pang magandang laban balang araw dahil ito pa lamang ang kanyang nakikilalang cultivator na may kakayahang higaitan ang mga teknik niyang tinataglay. At dagdag pa nito na kung di mamasamain ni Ye Xinghe ay gusto niya din itong maging brother at dagdag pa nito na bilang magkaibigan ay tutulungan niya ito anumang oras na hilingin ni Ye Xinghe ang kanyang tulong. Na masaya namang sinang-ayunan ng ating bida kung saan agad niya itong tinawag na Brother Lei Hong Senialis na gusto din niya itong maging kaibigan at sinabi din ng ating bida na kung may pagkakataon ay muli niya itong lalabanan gaya ng hinihiling nito sa kanya bilang mag-brother. At matapos ni Ye Xinghe magsalita ay nagbigay na din ang dalawa ng paggalang sa isa't isa senialis na tapos na ang naging laban kung saan di alam kung sinong nanalo sa tagisan ng lakas subalit magpapatuloy pa din naman sa laban si Lei Hong sa ibabaw ng arena dahil sa pagsuko ni Ye Xinghe sa laban. At matapos ng magandang laban ay lumipat naman ang iksina sa hangal na si Zhao Yan na kasalukuyan ng may malay at inaakay ng kanilang isang tagapagsilbi. Kung saan nang makalabas ito sa butas ng pader ay agad itong napansin ni Ye Xinghe na napatingin sa kinatatayuan ng hangal upang alamin kung gaano kalubha ang tinamo nitong pinsala dulot ng simple niyang atake lamang. At habang nakatingin dito si Ye Xinghe ay napansin din naman agad ito ng mayabang na hangal kaya't napatingin din siya dito pabalik habang namamakas sa mukha ang labis na pagsisi dahil sa pangmamaliit niya sa kakayahan ni Ye Xinghe sa simula pa lang dahil kani-kanina lang ay nasample siya ng katotohanang wala pala siyang laban sa itinuturing niyang basura lamang at dahil na nga sa kahihiyan ay napatahimik na lang ang hangal sa ibaba. Habang makikita namang agad na ding tumalikod ang ating bida upang bumaba ng arena dahil tapos na siya sa kanyang pakay sa hangal na si Zhao Yan. Subalit sa pagtalikod ng ating bida upang bumaba ng arena ay agad siyang hinarang ng hangal na si Yin na makikitang napaalis din sa kanyang kinauupuan upang pigilan lamang si Ye Xinghe sa di malamang dahilan. At sa kanyang pagpunta sa harapan ng ating bida ay malakas niya itong sinigawan sa pagsasabing di ito maaaring bumaba ng arena habang nakaharang ang kanyang mga kamay senialis na wala talaga siyang planong pababain si Ye Xinghe. Na makikitang nagtatakang nagtanong sa nahihibang na si Yin sa kung ano namang dahilan at di siya pa pwedeng bumaba ng arena kahit narinig naman ng lahat na ipinapaubaya na niya sa kanyang brother Lei Hong ang pagkapanalo at ibig sabihin lang nito na si Lei Hong na ang magpapatuloy sa laban habang siya naman ay tanggal na sa paliksahan. Na agad namang tinugunan ng hangal na si Yin at malakas nitong sinabi na di pa naman ito lubusang natatalo si Lei Hong at di pa din naman ni Lei Hong lubusang natatalo ang ating bida at ibig sabihin ay wala pa talagang nananalo sa kanilang tunggalian kaya naman wala itong karapatang basta na lang sumuko sa laban.
Na di naman nagustuhan ni Ye Xinghe kaya't sarkastiko niya itong tinugunan at sinabi niya ditong kitang-kita naman sa kanilang laban ang kalamangan ng kanyang brother Lei Hong sa kanya kaya wala siyang magagawa kundi ang sumuko sa laban at dagdag pa ni Ye Xinghe sa hangal na wag itong mag-akala na ilalagay niya sa kapahamakan ang kanyang buhay para lang manalo sa martial contest para pakasalan ito dahil di niya pinangarap makasal sa katulad nitong babae. Dagdag pa ni Ye Xinghe sa nahihibang na si Lin Yin na wag itong masyadong magmapuri sa sarili dahil di lahat ng sumali sa martial contest nito ay siya ang pakay na mapanalunan at masyado lang itong nahihibang kung iniisip nitong siya din ang kanyang pakay sa pagsali niya sa martial contest na para dito. At ang lahat ng mga sinabi ni Ye Xinghe ay tila sampal na namahiya sa hangal na si Lin Yin na kasalukuyang namumula dahil sa kahihiyan. At dagdag pa ng ating bida sa hangal na wag itong masyadong mangarap dahil isa lamang itong mababang uri ng babae sa kanyang paningin at sinabi pa ni Ye Xinghe na di lahat ng mga cultivator na nagpunta dito at sumali sa martial contest para sa kanya ay di itataya ang sariling mga buhay para lang manalo at masyado lang talaga itong nahihibang kung ganun ang tingin nito sa lahat ng cultivator na dumalo sa kanyang martial contest. At dahil sa pamamahiyang ginagawa ni Ye Xinghe sa kanya ay agad niyang iniba ang usapan kung saan pa sigaw niyang sinabi kay Ye Xinghe na kahit paanong sabihin nito ay di ito pa pwedeng basta-basta na lang bumaba ng arena. Na ipinagpintig naman ng tainga ni Ye Xinghe kung saan seryoso niyang tinugunan ang hangal sa pagsasabing ano naman ang magagawa nito kung talagang gusto niyang bumaba ng arena. At sa tanong ni Ye Xinghe ay malakas na tumugon ang hangal na si Lin Yin kung saan malakas niyang sinabi na kung talagang gusto ni Ye Xingheng makababa ay kailangan muna nitong talunin siya sa laban at dumaan sa ibabaw ng kanyang bangkay. At matapos niya itong masabi sa ating bida ay nagkaroon ng katahimikan sa paligid kung saan makikita ang mga ito sa ibabaw ng arena na walang kinibuan habang nakatingin si Brother Lei Hong sa dalawa na nagtatakang iniisip ang patungkol sa ikinilos ng hangal na si Lin Yin. Maging ang ating bida ay kagaya din ng kanyang brother Lei Hong ang iniisip kung saan nagtataka din ito sa kung bakit nagkakaganito ang hangal na may di maintindihan kinikilos. Habang si Lei Hong naman ay mariin lamang na nakatingin sa mga ito na animoy inaabangan ang susunod na mangyayari at napapaisip sa kung anong kanyang magagawa para matulungan ang kanyang brother Ye Xinghe. At sa ilang pag-iisip ni Lei Hong ay napagtanto niyang dahil ito sa kanya kaya naman minabuti niyang sabihin sa hangal na si Lin Yin na wag na nitong pahirapan pa ang sitwasyon ng ating bida para lamang i-reject siya nito dahil kung talagang aayaw nitong magpakasal sa kanya ay magagawa naman niyang magintay ng tamang panahon hanggang sa magbago na ang isip nito at pumayag na itong magpakasal sa kanya. Magsisalita pa sana si Lei Hong upang lalong makumbinsi ang hangal na wag nang idamay pa ang ating bida nang biglang sarkastikong tumugon dito ang hangal na si Lin Yin sa pagsasabing di siya nagkakaganito dahil lang sa aayaw niyang pakasalan siya at wala itong anumang kinalaman kay Lei Hong. At sa biglaang seryosong tugon ni Lin Yin kay Brother Lei Hong ay makikitang labis talaga itong nagulat dahil sa bahagyan niyang pagkapaiya sa kanyang inakala. At sa isip-isip niya habang nagtataka ay baka may kung anong ugnayan ang nangyari sa kanyang Lin Yin at sa ating bida na hindi niya alam. Habang makikita naman si Ye Xinghe na di lang pinansin ang nahihibang na si Lin Yin dahil agad na din itong umalis sa harapan ng hangal. Subalit bago pa ito makalampas sa kinatatayuan ng nahihibang na si Yin ay agad na siya nitong hinaranggan gamit ang isa niyang kamay senialis na wala talaga siya balak na paalisan sa ibabaw ng arena ang ating bidang si Ye Xinghe. Kaya naman nang dahil sa inis ay mariin itong tinanong ng ating bida sa kung anong kailangan nito at nagkakaganito ito sa kanya. Na tinugunan lamang ng nahihibang na si Lin Yin ng isang seryosong tingin sa mukha nito. At habang mariing nakatingin sa ating bida ay sinabi nitong di makakaalis si Ye Xinghe sa ibabaw ng arena hanggat di siya tinatalo ni Ye Xinghe sa isang laban. Subalit tinugunan lamang ito ng ating bida ng isang pag-iling ng kanyang ulo senialis na wala talaga siyang planong lumaban sa nahihibang na si Lin Yin ng Lin family. Kasunod ng agad niyang pagsapi sa nakaharang na kamay ng hangal habang sinasabing wala siyang planong makipaglaban dito ngayon dahil masyado na siyang napagod sa laban nila ng kanyang brother Lei Hong at dagdag pa ni Ye Xinghe na kung talagang gusto nito ng isang laban sa pagitan nila ay magtakda na lamang ito ng ibang araw at lalabanan niya ito agad-agad sabay lakad pababa ng arena. Habang naiwan namang nanggagalaiti ang nahihibang na si Yin at di niya matanggap na basta-basta na lang siya binabaliwala ni Ye Xinghe sa harap ng madaming cultivator mula sa iba't ibang clan na lubhang nakakahiya para sa kanilang clan. Habang makikita namang mariin lamang silang pinagmamasdan ni Lady An Shuyan sa ibaba ng arena.
Na makikitang tila nag-aalala sa papwedeng mangyaring kaguluhan dahil sa pamimilit ng hangal na silingin sa ating bidang makipaglaban kahit na maya-maya pa ito tanggihan ng ating bida. At matapos kay Lady Anne Xuyen ay bumalik naman ang eksena sa nahihibang na silingin kung saan bakas sa mukha nito ang labis na panggagalaiti dahil di niya talaga matanggap na talagang binibaliwala lamang siya ng itinuturing niyang mababang uri ng cultivator. At makalipas ang ilang sandali nang dahil sa kanyang kawalang hiyaan ay napagdesisyonan niyang umatake na lang sa ating bida nang sa ganon ay mapilitan itong labanan siya at upang di gaanong mapahiya ang kanilang clan dahil sa pagbaliwala sa kanya ng gaya ni Ye Xingheng galit lamang sa Asher Feather Clan na may mababang antas sa lipunan. At habang nakatalikod si Ye Xinghe ay mabilis namang natapos sa kanyang kahibanggan ang hangal kaya't makikitang agad na din itong sumugod ng mabilis kay Ye Xinghe habang ipinipilit ang kanyang kagustuhang makipaglaban dito, habang agad din naman itong napansin ni Ye Xinghe dahil sa kanyang Heavenly Eye Breaker. At bagamat mabilis ang pag-atake ng nahihibang na silingin na makikitang malapit nang tumama sa ating bida na tila naghahanda na din upang bigyan ng leksyon ang hangal. At akma na sana itong aatakihin ni Ye Xinghe upang matauhan na ang hangal sa kanyang kahibangang pinaggagawa ng biglang isang mabilis na cultivator ang makikitang samalo sa biglaan itong atake na nagdulot ng bahagyang pagsabog sa ibabaw ng arena. At dahil sa lakas ng pinangsalubong na atake ng dumating na cultivator ay makikitang napatilapon sa dekalayuan ang hangal na silingin dulot ng malakas na impact na nagmula sa kanilang salpukan. At ang pagdating ng babaeng cultivator ay kumuha naman ng atensyon ng ating bida kung saan nagulat ito nang makita niya kung sino ang cultivator na dumating na siyang hamarang sa atake ng hangal. Kung saan agad din itong nakilala ni Lady Anne Xuyen at ang kanyang pag-aalala kanina ay makikitang napalitan na ng labis na tuwa dahil sa pagdating ng babaeng cultivator ay mayroon ng seguradong pipigil sa kahibangan na pinaggagawa ng hangal. Maging si Liang Yu ay makikita ding agad na nakilala ang nasabing cultivator at gaya ni Ye Xinghe ay nagulat din ito sa dito dahil di niya lubos akalaing magtatango ang isang gaya nito sa ganitong lugar. Habang ang brother Lei Hong naman ni Ye Xinghe ay makikitang tila di naman nagulat sa kanyang nasaksihan subalit may pagtataka pa din itong iniisip ang kagaya ng iniisip ni Liang Yu kanina. Dahil ang dumating na babaeng cultivator ay walang iba kundi si Xia Yuning na prinsesa ng North Guardian Lord Mansion kung saan talagang pagtatakahan nila ang pagdating ng isang prinsesa para lamang sa isang hamak na mababang uri ng cultivator na gaya ng ating bida. Habang makikita naman ang mga cultivator sa ibaba na team lamang na nanood kung saan laking pagtataka din nila sa kung anong ginagawa ng isang prinsesa sa martial contest ng mga Lin Clan. At bumalik naman ang eksena kay Lei Hong kung saan di talaga niya lubos maisip ang patungkol sa pagpunta nito dito dahil di siya makapaniwalang si Ye Xinghe lamang ang ay pupunta ng katulad nitong may mataas na katatayuan sa lipunan. At lumipat naman ang eksena sa ating bida kung saan habang naguguluhan si Lei Hong sa pagdating ni Xia Yuning ay makikita namang may pagtatakang tinatanong ni Ye Xinghe si Xia Yuning kung bakit at ano naman ang ipinunta nito sa kanilang lugar. Na masaya namang tinugunan ni Xia Yuning kung saan napahawak pa ito sa braso ni Ye Xinghe habang sinasabing nagpunta siya dito dahil sa ating bida at wala nang iba pang dahilan. Nalalong ikinagulantang ng ating bida na makikitang nanlaki ang mga mata habang nakatingin kay Xia Yuning. Subalit matapos ng kanyang pagkagulat ay agad din naman niyang tinanggal ang pagkakahawak ng prinsesa sa kanya dahil baka kung anong isipin ng mga cultivator na nanunood at para na din sa kaligtasan ng kanyang Asher Feather Clan dahil sa oras na di magustuhan ng North Guardian Lord ang pagpayag niyang humawak sa kanya ang prinsesa ay ang kanyang clan ang mapapahamak kaya naman malungkot na lamang siyang umiwas ng tingin kay Xia Yuning. Na makikitang labis na nagtaka sa mga kilos ni Ye Xinghe dahil di naman ito ganito dati at nagbago lamang ang pakikitungo nito sa kanya nang gabing mawala ang brother Lin Hong nito na tumalon sa mataas na bangin. Subalit makalipas lamang ng ilang sandali ay napagtanto niya rin ang ibig sabihin ng ikilos ni Ye Xinghe kaya't napabuntong hininga na lamang siya habang iniisip na baka ayaw lang ni Ye Xingheng na pahamak ang clan nito mula sa kanyang ama. At malakas na lamang niyang sinabi sa lahat ng mga nanunood na cultivator na si Ye Xinghe ay ang kanyang lalaki at walang sino mang ang papwedeng gumalaw dito hanggat nandito siya, at dagdag pa nito na ang sino mang magtatangkang labanan siya ay isa lamang ang ibig sabihin kung saan kinakalaban na din ito ang North Guardian Lord Mansion, habang makikita naman si Ye Xinghe sa isang gilid na lubhang nagulat sa biglaan nitong ikinilos.
At malakas pang sinabi ni Sia Yuning na ang sino mang may problema sa ating bida ay siya ang makakaharap at gaya ng sinabi niya kanina ay ang buong North Guardian Lord Mansion ang makakalaban ng sino mang manggahas sa kanyang lalaki. Guys, wag mo muna skip ang ating video dahil may gusto lamang ang Lodi niyong ipabatid. Guys, ipagpatuloy nyo lamang ang pagsuporta hanggang sa maabot natin ang 10k subscriber nang ganahan naman tayong mag-upload at masaya na ang idol nyo sa channel na ito. Salamat! Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan matapos ng mga pinagsasabi ni Sia Yuning ay makikitang wala nang magagawa ang nahihibang na si Linyin kundi ang manahimik na lang at magkimkim ng galit sa ating bida dahil sa kanyang pagkapaiya. At dahil na din sa mga sinabi ni Princess Sia ay makikitang talagang nagtaka ang ama ng ating bida, habang si Uncle Patriarch Yejun naman ay nag-aalalang tinatanong si Xinghe sa kung bakit ganun ang pakikitungo nito sa prinsesa na baka ikagalit nito. Sa pagpapatuloy din ay makikita nating papayag na ang North Guardian Lord Mansion na may kasal si Sia Yuning sa ating bida dahil sa wala na din naman siyang magagawa sa kagustuhan ng kanyang nag-iisang anak. Bukod doon ay marami pa tayong masasaksihang magagandang laban at kapana-panabik na tagpo. Kaya't kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon ng saganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng komento sa ibaba na lalong magbibigay sa akin ng kumpiyansang lumaban, mag-upload. Thank you mga idol.